Hello mga mi and Bapi, maaga kami gumising ngayong araw para lang tingnan tong sasakyan ni Hans kasi kagabi pa lang lumapit na siya sa daddy niya at humihingi nga ng tulong na tingnan daw ang sasakyan dahil tong dinadrive niya ay parang may naririnig siyang tunog. After nga ma-check ng daddy niya ay naisipan naming i-test drive. Second hand lang namin nakuha itong sasakyan para kay Hans dahil nga medyo malayo-layo na yung school niya, 1 oras ang layo mula sa bahay. Ayos din naman ito at napakaganda ng makina. Mahirap kasi kumuha ng brand new dito, napakamahal naman talaga at ayaw na rin namin kumuha ng mga loan na sasakyan, dagdag bayarin pa monthly, mabigat din po iyon. Napakadali lang naman din po kumuha ng sasakyan dito sa Canada dahil napakarami pong nagbebenta sa market at dito po kasi ang mga sasakyan dito ay necessity. Ibig sabihin ay talagang kailangan po dahil malalayo po yung bawat lugar na kailangan puntahan tulad ho ng trabaho, ng mga groceries, mga universities. Kaya po ang mga sasakyan dito ay napakahalaga at napaka-importante po at talaga pong kinakailangan. Hindi po siya sasakyan na para lamang po sa luho. At ayun nga po, mukhang maayos naman po yung takbo ng sasakyan. Wala na rin naman po kami naririnig na kahit na anong tunog. Kaya naisipan naming dumiretso na rin dito sa park scene kasama namin si Bunso. At alam nyo ba mga Mimi and Papi, sa lahat po ng park na malapit sa amin, ito po ang pinaka-favorite ko. Kasi ang park na to ay medyo kakaiba po. Meron po siyang mini garden po. May mga iba't ibang klase ng bulaklak, prutas at gulay at talaga naman po kayong matutuwa kayo katulad ko. Tulad po nito, ito po ito po apple trees. Ayan po, mga mansanas. Ganito po pala ang puno ng mansanas, hindi po siya kataasan. Actually, abot-bot kamay nyo lang po kung pipitasin nyo po yung bunga. Dito po ay open naman po para pumitas, basta siguraduhin hinog lang po at hindi po masasayang. So, hindi na rin po siya masyadong napapansin ng mga tao, lalo-lalo na yung mga taga rito po talaga. Kasi po karamihan po sa mga Canadian dito, sa kanila pong likuran ng bahay, meron na po silang puno ng mansanas. Ito naman po, katabi po ng puno ng mansanas, ay yung puno naman po ng pear. Masarap din po to para itong bayabas ang panlasa ko. Parang apple din naman po siya na bayabas. Ayan, pero wala pa po siyang hinog. Brown na brown pa po yung kulay niya. At ito na nga po, binibigay na ni Adan kay Eva ang mansanas. Ayan po, kitang-kita si Adan ang unang kumagat ng mansanas bago si Eva. Ngayon, diretso na tayo sa loob at tingnan natin kung ano mga gulay ang makikita natin dito. At ito na nga, ang una ko nakita ay ang onion, ang red onion. Ayan. Ayan, so talagang pag walang-wala na kami pala, pwede ka pumunta dito at kumuha. O diba? Tipid na tipid. Talaga namang mabubuhay ka na dito.